ka, Panginoon. Hindi lang sa pananampalataya na buhay na ikaw ang aming kasama. Lagi namin, Panginoon, na patuloy ang iyong pag-uusap, Panginoon, at ikaw ang sumumuna sa amin. Panginoon, hindi namin kaya yung lahat ng bagay kung wala ka. Wala kami na ipagmamalaki, Panginoon. Kundi, Panginoon, ang dakila mula kong pag-ibig namin tinatagyap sa araw-araw. Yes, Lord Jesus. Sa iyong biyaya, Ama. Yes, Lord. Ang mga alaga sa mundo ito, Panginoon, ay walang silbi kung hindi mo, Panginoon, makungunahan at babasbasan at gagabayan, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Paitaas ka sa lugar nito, Panginoon. Yes, Lord. Lord God, sa buhay ng bawat isa, ito ay maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa bigla, gumagato sa ating lahat. Praise God. Sabi ko dito sa Deuteronomy chapter 11 verse 26 and 28. Today I am giving you a choice. You may choose the blessing, sabi diyan, or curse. You will get the blessing if you listen and obey the commands of the Lord and your God, sabi diyan, your God, that I have told you today. But you will get the curse if you refuse to listen and obey the command of the Lord, your God. So don't stop living the way I command today. And don't follow other gods that you don't know. So, pagpalain mo na sa salita ng Panginoon. Sabi dito mga kapatid sa Deuteronomy, God is giving us a blessing and curses. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagpapala o sumpa. Kaya ang title po ng ating pinag-uusapan ngayon is about a choice to be blessed or cursed. O pagpili upang maging pagpapala o pagpalain o ikaw ay sumpain. So base dito sa pagkabasa natin ng salita ng Panginoon, meron tayong dalawang choice na pwedeng pagpilian. Number 1, pwede ka pagpalain ng Diyos kapag ka ikaw ay sumunod. At pangalawa, pwede kang masumpa kapag ka hindi ka sumunod. Sabi rito mga kapatid, to be blessed is a choice. Tandaan mo to. Ang pagpapala ng Panginoon sa atin, it was a choice. Ikaw ang pipili, hindi ito pipiliin ng iyong mga kapitbahay, hindi silang pwede mag-desisyon sa iyo. Ibig sabihin mga kapatid, ang pagpapalang ganap ng Panginoon sa iyo, ikaw ang pipili. Amen. Amen? Sabi diyan, God is always giving us a freedom to decide. Binibigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan upang mag-decide o mamili sa ating mga bagay na dapat piliin. So, hindi ba-violate ang Panginoon yung iyong freedom to choose? Ulitin ko, Hindi ba-violate ng Panginoon yung freedom mo para makapamili ka? For you to choose. Tama? Binigyan ka ng kalayaan ng Panginoon at sa bawat kalayaan iyon, ang ibinibigay ng Panginoon sa iyo ay dalawang bagay. Ikaw ba ay mapapalain o ikaw ba ay masusumpa? Sabi diyan, decide our own way to live, but God is also putting a curse if you choose, sabi diyan, to live, sabi diyan, apart from Him. Ikaw pipili kung paano gusto mong mamuhay. Tandaan mo ito, Hindi pipilitin ng Diyos sa iyo yung gusto niyang mangyari. Ulitin ka, Hindi pipilit ng Diyos yung mga bagay na gusto niyang mangyari sa iyo. Pero kang karapatang mamili. Amen. Sa bawat pagpili natin, katulad nga ng pinapangarap namin kahapon, dati merong consequence ang lahat ng bagay. Meron palaging supli ang ating mga ginagawa. Ano bang bagay na ating pagdidesisyonan? Meron yan laging supli. Mabuti man o masama. Tama? So sa bawat bagay na pipiliin natin, ikaw ang aani ng bunga at yung bunga na yun, sabi diyan, maaaring pwedeng magtagal o maaari din namang hindi. Tama? Kapag pumili ka ng isang bagay, pwede yung maging permanente na iyong pagmumuhay at pwede rin namang hindi. Kung nagdesisyon ka na ikaw ay magkakaanak, permanente yung bunga. Tama? Inaalagaan mo hanggang lumaki. Tama ba? Hanggang sa mga pagtapos ng pag-aaral. Tama? Nung piliin mo na ikaw naman ay mag-aasawa, it's your choice. Hindi pinili yan ng nanay mo. Hindi yung pinili ng kapitbahay mo. Nung nakita mong gwapo yung asawa mo. Tama ba? Hindi yung pinili. Tama ba? Bagtos, ikaw yung nag-decide na siya ipiliin mo. Tama ba?
Kaya yung bunga, sino nag-aani? Ikaw din. Tama? Maraming ganun yan sa panahon dati, no? Pagka gwapo, pagka mukhang mabango, pwede na yan. Baka yan ang blessing ng Lord sa tao, ba? Pero nung tumagal, nakasama mo na, ano nangyari? Ubod pala ng sipag. Ano? Sipag matulog. Tao, ba? So mga maraming hindi natin alam yung bawat consequence ng mga bagay. Tandaan mo to, no? Maaaring hindi mo malaman yung mga consequence ng mga bagay, darating pa rin yun. Darating pa rin yun. Kaya nga sabi dito, there is always a blessing when you obey. Meron palaging pagpapala kapag ka ikaw ay sumusunod. Amen? Amen. Kapag ka sumusunod ka, merong reward doon. Tama? Meron lagi reward ang pagsunod. At yung reward na yan, mga kapatid, it can be eternal or it can be, sabi dyan, hindi permanente. Sa trabaho, pag nagtrabaho ka, kapag ka nahit mo yung target mo, tapos na yan sa loob ng isang buwan, makukuha mo na agad yung reward mo ron. Pero hindi permanente yun. Kasi bakit po? Pwede mabago yung target base sa gustong ibigay sa'yo. Tama? Pero yung target sa'yo ng Panginoon, matanggap mo yung blessing ng habang buhay. Amen. Tama? Mapagpala ka ng Diyos habang buhay. Amen? Maraming tao gusto yan, pagpalain tayo habang buhay. No? Sabi dito, if blessing is a choice, sabi dyan, kung mapagpapala ay base sa pagpili mo, ulitin ko, no? Kung mapagpapala ay base sa pagpili mo, ang sumpa ay base rin sa pagpili mo. Ulitin ko, no? Ang curse is also a choice. Tama? Kung pinili mo, pagpalain ka ng Diyos, amen, praise God, pagpalain ka ng Diyos. Tama? Pero kung pinili mo malay mo sa Diyos, curse, ang babalik mo. Ano kung curse ikaw ay nasusumpa? Tandaan mo, ang sumpa ay napakahirap matanggal. Tama ba? It only can break by the blood of the Lamb. Tanging mawawasak lang ng sumpa sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoon. Amen. Walang iba. Kaya nga kapag tumanggap ka sa Panginoon, yung dating lubos ng ating Diyos yung ating pagkakasala at nalipat sa Kanya, ay pagpapala sa atin. Amen? Amen. So maganda itong pinag-aaralan natin mga kapatid. Ang hospital today, sabi diyan, is having a hard time in life. In so many, sabi niya, lalo na sa mga Kristiyano ngayon, marami sa atin ngayon ay hirapan sa pamumuhay natin ngayon bilang sa Kristiyano. Totoo, hindi? Totoo, ano? Nahihirapan tayo sa pamamagitan ng buhay natin ngayon, lalo na pagdating sa pinansyal, pagdating sa pang-araw-araw nating kakainin, pagdating sa mga bagay natin gagawin. Tama, nahihirapan tayo. Sabi diyan, hindi naman tayo exempted dun sa painful loss. Nadamot ang mga kapatid. Hindi ka exempted sa painful loss. Hindi ka na-exempt ng Panginoon na masaktan. Hindi ka na na-exempt ng Panginoon na hindi ka, sabi niya, hindi ka daraan sa pagsubok. Maaari na walang ka ng negosyo, walang ka ng trabaho, wala kang pagkakakitaan. Tama ba? Wala ka ng minamahal sa buhay. Maaaring ganyan yung nararanasan natin sa sakit. Pero tandaan mo, sabi nga, hindi tayo acceptable. Because if we choose to be blessed by God, talagang darating tayo sa point na yun. Darating ka sa pagkakataon na ikaw ay may pagsubok. Darating yun sa bagay na ikaw ay susubukin talaga ng ating Diyos. Amen? Sabi dito mga kapatid, but God is also giving us a boundary to choose, a freedom. A freedom to choose, to decide. Sabi niya, binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon. So leave your choice to go through. Sabi niya, to go through whether your decision or you choose is right for you or not for you. Tama ba? Alam mo naman, kapag nag-decide ka ng isang bagay na magpagmali sa iyo. Tama siguro rito, nag-decide ka na ng bagay na alam mo naman mali sa iyo, pero ginagawa mo pa rin dahil mayroong post. Tama, alam mo?
May mga ganung bagay, ano, dahil meron po sa isang bagay, yung isa na pag-design tayo, ng mga bagay na alam naman natin na kahit na mali, pinipilit natin itama yung pamamagitan ng ating pagpili. At pinipilit natin yung mga bagay na kahit na mali, ginagawa natin tama yung mga bagay na yun. Alam mo ba, pagka gano'n na nangyayari sa iyo, nasusumpa ka. Ulitin ka, no? Kapag gano'n yung mga bagay na pinipili mo, nasusumpa ka. Paano kung nasusumpa? Alam mo lang malayo sa Diyos. Alam mo lang hindi para sa Diyos. Alam mo lang hindi kalulugod ng Diyos. Pero pinili mo pa rin. Ano nangyayari sa iyo? Naliligaw. Tama? Nalalayo ka. Tama ba? Kaya maraming Kristiyano ngayon, ang hirap ibalik ito sa tamang daan. Kasi sinasarado natin yung ating isipan na permanente na tayo ay ligtas. Dahil nag-decide kayo ng panahon noon, nalilanggap po ang ating Panginoong Jesus at ako ligtas naman. Kaya maraming Kristiyano ganun ngayon. Laadap yung mentality na kung saan ito sa eternal. Tandaan mo hindi ka manayyo. You are not saved. Sabi yan, once saved, always saved. Yung natawag, hindi gano'n. Yung pagtanggap mo sa Panginoon, it was the first base of your salvation. Pero yung paglakad, doon itutulong ng Panginoon. Kaya ka ngayon nahanapan ng bunga. Tama? Kaya ka ngayon nahanapan ng bunga ng Panginoon. Kasi kung hindi ka hanapan ng bunga, anong klase ng bagay ang matanim sa'yo? Anong klase yung pinili mo para pagpalain ka? Yung ibinigay ng Panginoon sa Deuteronomy 11, yung pamimili na yun, ang sabi ng Panginoon sa kanila, eto na, ilalagyan ko kayo ng inyong pamimilian, pwede kayo pagpalain o pwede kayo sumpahin, pwede kayo magkaroon ng buhay, pwede rin kayong mamatay. Base sa pagpili na inyong tatanggapin, alam mo kapag kami pinipili malayo sa Panginoon, namamatay ka. Tama? Nung piliin nila na hindi nila sundin ng Panginoon, lagi sila nanireklamo. Tama, sabi nila, wala naman kami maiinom dito. Wala naman kami makakain dito. Sabi, dinalaw pa kami dito para mamatay. Ito sinabi nila eh. Tama ba? Pero sinabi ng Panginoon, I will do the very thing I heard from your mouth. Gagawin mo yung mga bagay na narinig ko sa iyong bibig. Tama ba? So, ibig sabihin mga kapatid, lahat ng naririnig sa iyo ng Panginoon sa bibig mo na hindi mo kaon. Madalas ganyan tayo, no? Ano ba naman itong buhay na ito? Nakakabig. Ano naman itong buhay na ito? Parang ganito, parang ihim. Tama? Para kami nasa kubol. Tama ba? Kaya ano nangyayari sa buhay, nangyayari sa bahay, ganun nga. Tama ba? Kapag ka narinig sa iyo ng Diyos, gagawin ng Diyos. Tama ba? Kung ang Diyos ka sinusunod yung bagay na narinig sa iyo. At ang sabi ng Panginoon sa iyo, ikaw mag-decide, ikaw ang mamimili ng bagay na pag-idesisyonan mo ngayon. Hindi ka pa ba matutuwa at hindi ka ba makatawag. Anong bagay lang sa iyo palagay sa iyo. Maging masaya ka dahil pinili mo ang Panginoon at pagpapalain ka ng Diyos o matakot ka dahil tumatulog ka sa Panginoon. Tama ba? Napakahirap ng panahon natin ngayon. Tandaan, hindi madali ang panahon natin ngayon. Hirap yung pinagdaraanan. Tama? Sa isang itilap, pwedeng magugera. Sa isang itilap, pwedeng magkabagyo. Tama ba? Sa isang itilap, pwedeng mawala lahat yung nakikita mo. Pwedeng mawala lahat ng nakikita mo ngayon. Yung nakakasama mo ngayon, pwedeng mo na makakasama sa susunod. Tama ba? Kaya binibigyan ka palagi ng Panginoon ng pagkakataon upang makapamili. Tama? Nang sa gayon, malaman natin ano ba direksyon, Lord, ang tatahakin namin. Saan ba kami tutungo? Saan ba kami pupunta? Maaaring hindi mo malalaman yung sagot ng Diyos. Ang mahalaga, tumatapak ka sa gusto ng Diyos. Amen. Amen? Sabi diyan, it may be hard, it may be difficult, but sabi diyan, but in the Lord, you will always have a blessing. If you may, maaaring mahirap, maaaring mabigat, pero kapag ka pinipili mo, Panginoon, laging may pagpapala roon. At ang pagpapala ay laging may kalikap na hirap. Diba? Laging may kalakip na trabaho. Tama? Laging may ganon. Tama? Bago ka nga makasweldo, kailangan mo muna tumagal ng 15 days. Tama? Trabaho ka. Bago mo maramdaman yung pinaghirapan mo, ay may bunga. Tama, no? At kapag gawin sila, yung bunga na yun, parang balat ka lang ng sibuyas. Habang ginagayat mo, napapaluha ka na. Tama? Wala na. Nakadiboy-diboy na. Sana mangyayari, no? Sabi yan,
There will always, sabi diyan, a blessing. And that is to listen and obey the command of the Lord. Kapag ka nakikinig mo o pinakikinggan mo at sinusunod mo ang gusto mangyari ng Panginoon, there is always a blessing. The problem Amen. today, meron tayo listening deficiency. Pag sinabi natin listening deficiency, para tayo nagiging bingi. Tama, no? Para tayo nagiging bingi, mga kapatid. Lalo sa mga nanampalataya ngayon. Para bang nagkakaroon ng kali yung ating pandinig. Kapag sinabi ng Panginoon na obedience, kapag sinabi ng Panginoon na tayo sunod, tanda mo, sabi nga, pagsunod, laging may kalakip na pagsubok. Yung mga pagpunta mo lang dito sa church, pagsubok na yun. Ano kung pagsubok? Maaaring mayroon kang gagawin. Maaaring lalabang ka magyako. Tama? Pagsubok na yun. At kapag ka pinili mong mangyari, sabi nga dyan, ni Mary at ni Martha, nung pinili ni Mary, na tumahan at sabi dyan, tumugtog sa paanan ng Diyos, at sabi ng Panginoon, Martha, mas pinipili ni Mary yung pinakamainam, pinakamabuti. Tama? Ano sabi ni Martha, Panginoon? Hindi ko ba sasabihin niya si Mary? Gawang-gawa na ako dito. Busy na ako dito. Tama ba? So, lagi may kalakit na gano'n, ano, pagsunod ng ating pananampalataya. Pipiliin mo ba ang Diyos? O pipiliin mo yung mga bagay na ginagawa? Sabi rito, mga kapatid, many of us today, sabi dyan, though we hear the word of the Lord, sabi dyan, we didn't intend to follow. Sabi dyan, because you don't want to listen. Maaaring narinig mo nga yung tawag ng Panginoon, narinig mo yung salita ng Diyos, narinig mo yung pagtawag ng Panginoon, pero narinig mo lang yun. Kaya ayaw mong sundan. At yun ang problema sa maraming Kristiyano ngayon. Tama ba? Hindi ka nga makapag-post na simple, mahal ka ng Diyos. Hindi mo nga masabi sa social media mo na ang pag-ibig ng Diyos ay isa ka. Tama? Hindi ka nga makapag-post na kahit anumang Bible verse. Pero sabihin mo ngayon ay kayo naniniwala sa Diyos. Tama ba? Hindi mo nga kaya sabihin sa iyong mga kasamahan na ang pag-ibig ng Diyos ay ganap. At ang sino man, sabi diyan, lumapit, tumanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan at hindi mapaparusahan, sabi ng John 3:16. Simple lang naman, ano? Pag hindi natin kaya gawin yun, ano yung pinaniniwalaan mo? At ano yung nilalakaran mo sa ngayon? Simple bagay lang. Kasi nung tanggapin mo ang Panginoon, nakalakit ka na dapat doon sa salitang pagsunod. Dapat nandun ka na, nakabalot ka na doon sa salitang susunod ka mo. Tama ba? Ulitin natin, ano? Nung tinanggap mo ang Panginoong Isus, ay nandun ka na dapat sa salitang susunod ako. Amen. Ano? Hindi yung sa susunod na lang ako. Mahirap yun. Tama ba? Susunod ako. Sapagkat yun ang pagkatawag ng Panginoon sa iyo. There was a mission that God is giving us today. May mission na ibinibigay ang Panginoon sa atin. Tama ba? At ikaw pipili kung hindi magpapalain o hindi. At kung hindi malalakaran yung mga kapatid, at sabi ng Panginoon, if you don't keep my word, sabi ng John 14, verse 22 to 23, those who keep my word and obey, they are the ones, sabi dyan, sila yung mga taong lumalakad at nagmamahal sa akin. At ang sino man na hindi sumusunod at hindi, sabi dyan, do not keep my command, sabi, hindi sila yung tao nagmamahal sa akin. Yun naman sinabi ng Panginoon. Kapag hindi mo sinusunod ang salita ng Panginoon, ibig sabihin, malayo ka doon sa akin at tanggap na pagpapala ng Panginoon. Sa salita ng Diyos. Basahin natin si John 14, chapter verse 22 to 23. 23, 24 pala. Jesus replied, anyone who loves me will always, sabi dyan, will obey me. Obey my teaching, my Father will love them. And sabi dyan, and we will come to them and make our, sabi dyan, our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong, sabi dyan, they belong to my Father who sent me. Yan ang sinabi ng John 14, 23 to 24. Basahin natin sa Tagalog, para mas maganda.
Amen. Pagod sa Jesus, ang maglibig sa akin ay tutupan ng aking salita. Nilibig siya ng aking ama at kami pupunta at mananangan sa akin. Ang hindi ko matupad sa aking mga salita ay nilibig sa akin. Ang salitang narinig niyo ay hindi sa akin, hindi sa ama na nagtulong sa akin. Amen. So, ibig sabihin, narinig mo na, tinanggap mo na, sabi niya, kailangan sumunod ka. Pero kung Amen. hindi mo naman ito, sabi niya, nadinig mo lang, pero wala kang intention, alam mo pagsunod ay intentional. Tanda mo ka, obedience is intentional. Intentional yan. Kapag ka ayaw ng tao sumunod, eh wala silang intent to obey. Tama? Hindi nila gusto yun. Sometimes people choose to disobey God. Meron kasing mga bagay na tatanggalin ng Panginoon na ayaw nilang matanggal. Tandaan mo doon. No? Kaya ayaw nating sundin ang ating Diyos. Tama ba? So may mga bagay kasi talaga naaaalisin ng Panginoon na hindi naman makakabuti sa iyo. Kaya nga tinatanggal ng Panginoon sa atin. At ang gusto ng Panginoon, sabi ng Diyos, kung talagang naiintindihan mo, at kung talagang ikaw ay sumusunod, ang pagmamahal na narinig mo, at ang salitang narinig mo, ay hindi naman nagmula sa akin. Ang sabi ng Panginoon, kundi sa akin naman. Ano sabi ng Panginoon, gagawin kanyang panahanan. Tama? Gagawin kanyang tahanan. So simple lamang pala yung gusto mangyari ng Panginoon sa atin. Ano? You hear the teaching of the Lord, narinig mo naman yung pagtuturo ng Panginoon. Hindi naman tayo gawin para hindi maintindihan yung sinasabi ng Diyos sa atin. Tama ba? Sa school nga, pagka nagturo ang teacher, dapat naiintindihan mo yun eh. Tama? Kung ang tinuro ng teacher mo ay ABC, pero sinulat mo yung 1, 2, 3, may problema ka sa pandinig. Tama? May problema ka sa pangunawa. At yun ang karamihan na nagiging problema ng bawat isa sa atin. At ano po ba yan, brother? Tama? Ang sabi ko ng 1 Corinthians, the mind of the believers blinded or blinded by the light of this world. Tinatakpan kasi ng demonyo para hindi ka makaunawa, para hindi mo masundan. Kaya ang tagal-tagal mo nang naniniwala, tagal-tagal mo na nananampalataya, ngayon wala nangyayari. Tama? Bakit ganoon? Kasi wala tayong kinikilusan. Okay? Kapag ka ikay Kristiyano ng matagal, pero wala kang kinikilusan sa pananampalataya, hindi Kristiyano ang tawag doon. Dahil di ba yung sinabi ng isang pastor, kapag ka ikay pasang-pasang lang, Pasimba-simba lang. pasimba lang, eh pupunta ka rin daw sa langit-langitan. Tawa, pupunta ka rin daw sa langit-langitan, which is true. Totoo yun. Bakit? Kapag ka nakikita mo lang ang Panginoon tumitin mo, pasang-pasang lang, tapos ganyan na naman, nangyayari na naman, katulad na nangyayari sa atin, alam mo, nakakatawag na rin sa atin, kapatid, lalo na rin sa church. May season. Talo pa natin, tinalo mo pa si Nora Honor. Tama ba? May season eh. Tama ba? At yun yung ibinibreak ng Panginoon sa atin, huwag kang masaktan, ipatama tayo sa Panginoon. Amen. Bakit may season? Sa totoo lang. Yun ang katotohanan. Marating na naman tayo sa season na dalawa na lang ulit kami. Minsan, isa na lang kami. Minsan wala na, napipray na lang ulit kami. Ito yung season na yun eh. Yung March, April, May. Yan yung season. Pag-aralan mo mabuti yung season na meron dito sa Pilipala. Yan yun. At ang lagi natin dara dito yung may salitang Diyos. Pag hindi siya, hindi siya. Pag hindi siya, Ate Christy. Yung natin dara dito. Tama ba? Kasi nga, hindi natin nauunawaan yung kahalagahan. Kung talaga nauunawaan natin yung kahalagahan na gusto nituro ng Panginoon sa atin, magiging excited ka marinig yung salita ng Panginoon, excited ka na makapag-pray ka, excited ka na makapagbahagi ka, kasi gusto mo sumusunod ka. Amen. Pero ngayon wala kang sinusunod. That's the problem. Meron tayong hearing and listening deficiency. Spiritual battle yan. Diyan nangyayari yung sinasabi ng ating Panginoon that the mind of the believer is blinded. Sabi diyan by the God of this world. Tinatakpan ka ng demonyo para di mo marinig. Di mo maunawaan yung tawag ng Panginoon, yung tinig ng Panginoon. Alam mo ba ang sinabi na salita ng Biblia? That the word of the Lord is just like a two-edged sword. Katulad niya ng ng espada na mayroong dalawang talim, na kapag ka narinig mo, nasasaktan ka.
At habang nasasaktan ka, may tinatanggal ang Panginoon sa iyo. At kapag ka tinatanggal ng Diyos sa iyo, dapat nababago ka. Amen. Pero kapag ka naririnig mo at walang hinihiwa sa iyo, ibig sabihin nun may kalyo. Tama? Yung kalyo, kahit tanggalin mo, hindi masakit. Tama? Kung may kalyo ka sa kamay, tanggalin mo, walang sakit yun. Pero kapag ka nasasaktan, bakit? May gusto ko, huminang. That's why you're here today. Para marinig po yung sinasabi ng Panginoon sa atin, huwag na tayong magkaroon ng season. Yung season na yun, susulpot o hindi, darating o hindi. Isa lang ang pinaunawa ng Panginoon sa akin kahapon bago natin mga sa mission field. Napakaganda ng mission field natin mga kapatid, nasa ilahin po pa yan. And we pray na makasama namin kayo because every Saturday, meron na po tayong pupuntahan. Meron na tayong bagong pupuntahan. Tama? Yung mission field natin doon sa ilahin doon ay nakilala namin si Ate Gigi. Ate Gigi. Alam mo ba kaya nagkaroon ng mission field doon? Kasi last week pa lang, nag-iisip ako, sabi ko, Lord, ano ba gusto mong pagawa? Ano ba yung gusto mong lugar na puntahan namin? At nagkaroon ako ng dreams doon. Dahil dinadala tayo ng Panginoon doon sa dreams ngayon, wala naman kaming expectation na kahit ano, plano lang namin doon, magbigay ng influence, mag-pray doon sa mga tao. Tama? May pag-pray yung mga tao na makakasalubog namin at magkakatanggap sa Panginoon. At isang prayer ko lang doon, Panginoon, dalhin mo kami doon sa sambahayan na tatanggap sa iyo. Tama? Habang nagkatuloy kami, unang ano namin, ang kitang umaga po, kami po ay mga missionary, tama? Kami po ay galing po dito sa kanila, kami po ay converts. So lang mo namin kayo, bigyan itong ating defense, ating pag-ibig. Tama? Una, pangalawa. Sa pangatlong bahay, as may tindahan na, tumigil kami, dito, tumigil kami sa kanila, pero hindi nila akong papagod sa isang bahay na yun. Sabi namin, hindi mo lang binigay yung naglalabak, hindi mo pa. Kasi bakit? Alam na Lord kung saan nagdadalhin eh. Tama? Hindi mo man alam yung pagkukuhan mo, pero alam mo may destination ka. Tama ba? Ano nangyari? Pwede po pa namin kayo may pang-pray. Ay sige po, bakit po? Kasi masama po yung pakaramdam ng aking nagpano. Asawa. Yung asawa niya, may high blood daw. Tama ba? Unexpected, hindi naman namin ina-expect na gano'n mangyayari. And then sabi ko sa kanya, pwede po ba kami bumalik dito every Saturday para po pag-pray kami at gano'n po tayo ng Bible study. Pwede po, wala pong problema. Tama? May nagbukas na pintuan. Tama? Kasi bakit? Ano pong nakalagay ito? Kapag kami lalakaran mo kasi, hindi mo siya walang mangyayari. Amen. And then, sa buhay ko sa natin, kapag lumalakad ka sa pananampalataya, laging may nangyayari. Pero kailangan mong lumakad, kailangan mong tumapak. Tama ba? Kailangan kasi meron tayong umpisahan. Tama? And praise God, yung pinumpisahan ng Panginoon sa atin, nangyari naman sa atin sa bawat isa. Huwag lang ikaw yung makatanggap ng pagpapala. Tandaan mo, ang Kristiyano dapat ngayon ay hindi na nakatago sa kahon. Dapat ngayon lutang ka na. Ano kung lutang? Dapat lumalabas ka na sa kahon mo ngayon. Nag-mission tayo dun sa iba, pero hindi natin kahit mission na yung ating pamilya. Hindi nga natin napatanggap yung ating kapatid sa pananampalataya. Hanggang ngayon, struggle pa rin tayo dahil sila dito. Tama? Hindi mo naman kailangan mag-mission sa malayo eh. Sa pamilya mo pa lang, dapat nag-mission ka na. Alam mo ba, Sunday ngayon, pupunta tayo sa church, makikinig tayo ng salita ng Diyos, susunod tayo sa gusto kumayari ng Diyos. Tama ba? Eh hindi kasi pagdating ng linggo, may Diyos na bibigay sa iyo. Punta tayo doon, meron tayong gagawin, may pagpapala doon. Ikaw naman, nakala ko naman, pagpapala yun. Dahil pumunta ka doon, pagpapala nga naman, may bigyan ka na 500, may 1,000, eh hindi mo naman kikitain sa loob ng isang araw, pinili mo. Tama? O kaya, dahil may gagawin ka, maglalaba ka, o dahil may trabaho ka pagkagaling ng araw, tama ba God? It will depend always on our choice to be blessed. Dumidepende palagi yung choice mo at kapag ka nakita ng Diyos na pinili mo siya, tama, na sumunod ka sa Kanya, na tinanggap ko yung gusto niya mangyari, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Kaya nga sinabi ng Diyos, ay sabi diyan, the sheep know my voice, and I hear them. Ang sinabi ng Panginoon sa atin, alam ng Diyos, alam ng kanyang mga anak ang tinig ng kanilang pastol. Tama, at sino ang ating pastol? Ang Panginoon. Alam ng pastol kapag nasasaktan ka,
Alam ng pastor kapag ka may pagkukulang sa iyo. Alam din ng pastor kapag ka ikaw ay nababalian, hindi ka nakakain, tama? Alam ng pastor yan. Pero kung ikaw mismo, tama kaya nasabi dyan nung Biblia, the Lord always left the 99 just for one. Tandaan mo ito, no? Iniiwan ng Diyos yung 99 na malusog para sa iyo na may sakit. Tama? Para sa atin na may sakit. Bakit po? Kasi may sakit tayo eh. May sakit tayo sa pamanawa, may sakit tayo sa pagpapakikinig sa salita ng Panginoon. Tama ba? At lagi ka namang hinahanap ng Panginoon na sa tuwing natatagpuan ka ng Diyos, ano nangyayari? Kinakarga ka ng Panginoon pabalik. Ikaw naman ang mapuli, tatakbo ka na naman ulit. Tatanong ka na naman ulit. Sabi ng Diyos, kulit mo talaga. Pero pinagtsatsagaan ng Diyos. Tama? Alam mo kung bakit? Sabihin mo bakit? Bakit? Mahal ka ng Diyos. Amen. Hindi pa ba sapat? Tama na? Hindi pa ba sapat sa iyo? Kasi maganda sa pangalan natin sa blessing, maraming pera, maraming pagkain. Tama? Maraming regalo. Pero kaming tatanggapin ng regalo, yung pag-ibig ng Diyos sa Panginoon. Kaya ano sabi natin kahapon, kaya po kami nagbibisyo. Dahil nais po namin ihatid yung regalo ng Diyos. Ano ba yung regalo ng Diyos? Yung buhay na walang hanggan. Na walang sino pa na makakapagbayad. Hindi isa sa atin. Na kapag ka namatay ka, tatanggapin mo Panginoon, salamat, ba't yan nandito? Tinanggap po siya. Tama? Tinanggap mo ang Panginoon eh. At kung marinig mo sinasabi yung sunod eh. Tama? Ang buhay na mabago ay ang buhay na nakatuon sa gusto niya ng Diyos. Kaya kapag hindi nababago yung ating sarili, tandaan mo ko, sabi mo nga, hindi kita kaya paguhin. Kahit na anong sabihin ko sa iyo, masakit man, bumabaw man sa iyo, hindi ka mababago nun. Kaya makakabago sa Diyos. Kapag ka nag-desisyon. Tama, ano? Kapag ka nag-desisyon. Kapag hindi ka nag-desisyon sa isang bagay, hindi mangyari magiging ganap yung bagay na Diyos. Kaya kabalikan natin yung sinabi natin kanina, nung mag-asawa ka na pinili mo ito ako, nangyari sa iyo, kasi nag-desisyon ka. Tama? Nag-desisyon ka, nagkaroon ka ng anak, nag-desisyon ka kasi. Tama? Brother, aksidente lang. Ano bang bagay na ginusto mo na mangyari sa iyo, i-desisyonan mo, whether it by accident, or whether in-intentional mo nangyari pa rin yun. Dahil ang desisyon. Amen? Amen. So kung hindi mo mag-desisyonan ng isang bagay, at hindi mo pipiliin yung gusto mangyari ng Panginoon sa iyo, hindi mo mangyayari sa iyo. Kaya ang pinakamahina, malaman natin yung sabi nga, tinuturo dito ni Pastor, is about the truth of the word. Yung the truth of the word is something na matatagpuan mo sa Panginoon. Tama? Kapag nanmanakal ka na sa harapan ng Panginoon, nilalakaran mo yung salita niya, you will understand the truth of the word. There was always a power in the word of the Lord. Kapag ka mas madalas mong kinakausap ang Panginoon, you will understand na ito pala gusto nangyari ng Panginoon. Tama? Sabi nga, why people refuse to listen and to obey the commands of the Lord? Number one, because they don't want to change the way they live. Ayaw nilang mabago yung bagay na kanilang ipinagbubuhay sa Diyos. Kaya kung kinakatanggap sa pananampalataya, tinanggap mo ang Panginoong Jesus, praise God. Amen? Tama? Pero kung hindi na mabago ang buhay, question mark. Tama? Bakit po? May question mark doon. Tama po ba? Bakit? Bakit ka tumanggap? Tanungin kayo. Bakit ka naniwala sa Diyos? Kung kaya mo naman pala magpabago. Tama? Bakit sumusunod ka at nakikinig ka na salita ng Panginoon kung hindi mo naman ito tatanggapin? Tama ba? Simple. Pero ang hirap sundan. Ang minsan yung mga simple bagay, yung pinakamahirap sundin. Yan ang totoo, ano? Pangalawa, because they don't want to follow what God has directed us to follow. Kasi ayaw nating lakaran yung gustong palakaran ng Diyos. Bakit po? Meron kasi tayong sariling preference. Meron tayong sariling preference. Ano po yung preference na yan? Yung preference na yan, yung mga bagay na akala natin makakabuti sa atin. Yung mga bagay na gusto nating lakaran kaysa sa gusto mangyari ng Diyos. Hindi masama na mag-aral, tanda mo ito. Hindi masamang mangarap. Hindi masamang magtrabaho. Tanda mo ito ano?
Hindi masama, sabi niya, hindi masamang magpayaman, hindi masama yan. Lahat yan ay makakabuti. Pero kung ang mga bagay niya yan ay makakapagpalayo sa iyo sa pagsunod sa Panginoon, questionin mo muna yung klase ng bagay na preference mo. Tama? Yung preference mo, ikaw nagpe-prepare. Tama? Kung gusto mo mangyari sa buhay mo, kaya kung tinanong, ano ba pangarap mo? Tama? Pangarap ko maging ganito. Kaya minsan dapat talaga maunawaan nila na kung ano yung course na kinuha mo, dapat malakaran din. Kasi kaya ka na nag-desisyon na yun yung course na gusto mong mangyari. Kasi desidido ka na gusto mong mangyari sa iyo yun. Pero kung kinuha mo yung course na yun, gusto mo maging pyro, sabi dito, maging chef na lang. Pero naging bagger kasi siya pride, malayo yun. Pwede, kung sinusuportahan mo yung sarili mo para matupad yung pangarap mo, maganda yun. Pero dahil nanatili ka doon, maraming kailangan ganun. Tama, no? Kung hindi mangyari sa iyo yung bagay na pinag-aralan mo ng matagal na panahon, useless na yun. Bakit? May bago ka ng venture o preference sa gusto mong pangaral. Tama? Sabi pa rito, because they don't want to live a life where God is, sabi dyan, in command. Ayaw nilang mabuhay dun sa bagay na gusto ng Diyos na ang Diyos ang nangunguna. Kapag ganun yung mistake natin, para lamang tayo dudubog dilitaw, tama, na andyan na wala, because sabi nga, ayaw natin may kumuha yung direksyon na gusto mangyari ng Diyos sa atin. Tandaan mo to, no? Kasi kung hindi natin ipamuno ngayon, mga kapatid, wala rin tayong sinusundan. Para nga nag-aaral ang grades mo ay 65. Yun, pangapatay mo sa bata, ano, 1 month. 65 at 69 yung grade. Tama ba? Parang ganun. Bakit nagkakaroon ng difficulty sa mga bata sa pag-unawa? Kasi hindi natin train yung bata pa lang. Tama? Hindi natin train. Alam mo, sabi nga ng Biblia, train up a child the way he should go. I-train mo yung bata doon sa dapat niyang puntahan at hindi doon sa gusto niyang puntahan. Ikaw ang mag-train sa kanya. Bakit nagkakaroon ng difficulties pag unang mga bata? Hindi dahil mahina ang ulo. Tanda mo ito, no? Hindi dahil walang hindi dahil sa sinatawag ng BOBO. Kundi hindi dahil natin train, bata pa lang. Tama? Biblical principle, train up the child the way he should do. I-train mo. Kaya yung faith, tinitraining yan eh. Yung ating pananampalataya, dapat tinitrain yan araw-araw. So much you know, na kailangan mo maintindihan na kung saan ka pupunta. Amen? Amen. If follow other gods, sabi dyan, rather than the God who created, sabi dyan, everything, o overall, to create our own. Mas sinusundan nila yung mga Diyos ng mundo kaysa sumunod sa Diyos na totoo. Tama? Sino ba Diyos ng mundo? Tama? Sabi ng 1 Corinthians, the God of the believer has blinded the minds, and the God of the saints blinded the mind of the believer. Si Satan ang Diyos ng mundo. Alam mo yan. At nalalapit na yung magtatapos dito. The veil is going to be lifted in your eyes. Matatanggal lamang yung veil na meron sa ating mata. Kapag gusto natin unawain at intindihin kung ano yung gustong palakaran ng ating Diyos. Tama ba? Nakakatawa nga eh. O nakakatawa example. Ang daming tao doon sa church. Pero nangaral bulag. Ulitin ka, no? Ang daming tao sa loob ng church. Tawag doon eh, tawag ito. Doon sa church na yan is mega church. Tama? Pero there's only one person who is different. Laging meron pagkakaiba kapag kalumalakad. Sino lumakad? Yung bulag. Ibig tao, gusto lang mag-church, ayaw sumunod. Pero yung bulag, kung makikindihan niya, sabi ng John 3:16, kung makikindihan niya, sabi niya dun sa anak niya, pero ito kasi niya ganito, anak, saan mo nakakikita yung sinabi ng pastor? Binaklat yung anak ng Biblia, ay ito po, sige ko layan mo. Sabi ng bulag, sirahan mo ako.
Sabi niya, sumama ko. At kung sinamahan siya, nakakasa siya palengke. Sa bawat mga kasalubong niya, binubukat niya yung Biblia, anak, pakita mo nga sa kanya yung may kulay. Ano pong sabi dyan? Mahal ka ng Diyos. Tama? Kapag ka tinagawin ng Diyos, may pagpapala ka po, maliligtas ka. Yung sabi ng bulag. Tama? Sa dami ng tao dun sa loob ng church, bakit yung bulag? Bakit yung may kabulakan ang siyang lumakad? Samantalang tayo kompleto, hindi natin magawa. Meron pang isang pastor, putol ang kamay, putol ang paa. Tama? Pero marami, kabagong buhay. Bakit po? Lumakad sa Diyos. Ano yung kakatwiran natin? Kapag natin ang mga bakit hindi mo nilakaran yung pinalalakaran ko sa iyo? Lord, busy ako. Tama? Lord, ginagawa ko ito yun. Tama ba? Harap tayo lahat sa Diyos. At lahat na natin pinipili, sabi ko nga, there was always a consequence. Whatever we decide, whether it is good, whether it is bad, mabuti man o masama, haharapin natin yun. Amen. Kaya ikaw ang mag-decide, kapatid. Kung pipiliin mo bang sumunod sa Diyos o hindi, ipinangangaral ng Diyos ito sa atin ngayon para maintindihan, nasaan ba yung uri ng pagsunod na gusto mo? Saan mo ba kukunin yung pagsunod na yun? Paano ka ba lalakad? Ano pa ba kailangan mong tools para lumakad ka sa pananampalataya? Wala namang iba. Kung hanggang ngayon hindi mo pa rin kaya ibahagi yung salita ng Diyos sa kapitbahay mo, sa kamag-anak mo, at hanggang ngayon ganun pa rin yung status sa pananampalataya mo, meron kang problema spiritually. Tandaan mo yan. There was always a problem spiritually. Bakit po? Tama kasi hindi natin maunawaan. Tama? Eh sabi mo isa, no? Malapit ng isa kayo. Mas yung sabi ko, grace ng Panginoon. Napakalapit na. Malapit ng isa. Pero hindi ko pa rin nagahan. Ano nangyayari? Kaya tama yung sinabi ng pastor, pupunta ka lang sa langit-langit. Ito yung natin mangyari. Tama ba? Ayaw natin mangyari. Pakakala natin nasa langit-langitan na. Napakasakit. Tama ba? Sasabi sa akin ng Panginoon, away from me, the words, for I don't know you. Hindi gusto kita rin lang. Kayong mga gumagawa ng gusto. Tama ba? Tanda mo to, gusto nga tayo ng Panginoon sa ating kasalanan, tinanggal na yung mga bagay niya. Pero ikaw pa rin naman ang pipili kung gagawa ka ng masama o hindi. Ikaw pa rin naman ang pipili kung magpapalain ka o hindi. Tama? Kaya nga you are a channel of blessing, sabi ng Panginoon sa akin, you are a channel of blessing. Kasi nga, ikaw ay ambassador ng Panginoon. Amen. Ambassador ka ng Panginoon, kaya tawag sa iyo dapat eh. Kaya ka nga Christian. Kaya alam mo, ang tawag sa atin, sa bawat isa sa atin, Christian. Bakit? Ambassador ka ng Panginoon eh. Pero pagdatingin sa'yo ng mga ibang tao, puro na bigyan. Di ba sumasamba yan din sa nakita ko nga nila ito, umiyak yan, lakas. Tama ba? Gawin natin totoo yung ating narinig. Amen? Amen. Kasi kapag nagiging laman yung salita ng Diyos sa'yo, at mararamdaman mo yung pagbabago, kaganapan na gusto mong nilagay ng Diyos. Tama? Pero pinakita ang Panginoon mas. Eh, hindi ko pwede na-disclose. Pero dapat magandaan. Tama? Magiging magulo. Kaya totoo. Kung hindi ka pa rin maghahanda, hindi mo matatagpuan yung salita, joy, obedience. Masaya pala pag lumalakad sa salita ng tama? Amen. Hindi mo alam yung mangyayari, pero dinadala ka ng Diyos. Tama? Hindi mo naman alam kung ano yung magiging sukli, pero hindi nangyayari.
Kaya minsan, kahit na maharap tayo sa problema, kapag ka mananampalataya ka, kahit na mabigat, kahit na mahirap, pinai-enjoy mo pa rin yung sitwasyon mo. Bakit? Hindi ka kasi nagdidiktahan ng sitwasyon mo. Ididiktahan ka ng pananampalataya mo na, no matter what happened, sabi diyan, may pabigat man ang pangyayari, masaya ka pa rin na susunod. Bakit? Hindi dahil sa blessing, kundi naunawaan mo dahil sa Panginoon, buhay ka pa rin. Amen. Ligtas ka pa rin hanggang ngayon. Kumakain ka pa rin hanggang ngayon. Kompleto pa rin ang katawan mo hanggang ngayon. Tama? Na dapat nating ipagpasalamat sa araw-araw ng ating buhay. Tama ba? Di ba natin kailangan makarinig ng motivation na kayo na, ganito, hindi ganun. Kasi yung motivation na lang yun. Kung mamotivate ka lang, panandalian, pagkatapos na wala na. Pag-piwilak lang yun ng iyong stamina para lumakad ka ng ganito. Pero matandaan mo, sabi nga ng Panginoon, the truth always set you free. Ang katotohanan palagi ang magpapalaya sa atin. At kapag hindi mo maintindihan yung salita ng katotohanan, hindi ka rin naman makakalaya. At kapag hindi ka nakalaya, hindi ka rin mababago. Tama? You don't need to listen to motivational. You have to listen to the word of the Lord, which is true. Tama? Dahil totoo. Ang salita ng Diyos, masakit. Tama? It corrects, it reproves, sabi diyan, it directs. Paano po yun? Tinatanggalan ka ng mga bagay na hindi tama, nidirekta ka ng Panginoon doon sa bagay na tama, at doon mo mararanasan yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Amen? Question. Naririnig mo po ba ang Diyos? Tama? Ibabago ba ang buhay mo? Sabi diyan, kapag pili ng pagpapala ay nasa iyo. You are the one to get, sabi diyan, you are the one to get the results of what you choose. Ikaw ang kukuha ng bagay na pinili mo at hindi yung kapitbahay mo. Pwede ba halimbawa ikaw nangutang yung kapitbahay mo babayad? Hindi pwede yun, ano? Tuturo mo yun. Hindi siya yun. Ginamit ka niyo ba? Maraming ganun, ano? Ginamit ka po yung pangalan ko. Kaya po ako napalis na dyan, hindi po pwede yun. Ikaw po ang pumirma, ikaw po ang nandun, kaya ikaw po ang may pananagutan. Tama, ano? So, lagi natin tandaan mga kapatid, what we decide, what we choose, there was always a fruit in it. Sabi dyan, yung fruit nun, it always be a blessing or it can be curse. Yung pagpili natin, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Tumanggap ka ng pagpapala o tumanggap ka ng sumpa. At ang sumpa, sabi ko nga sa inyo, it is unbreakable. Pag sinabi natin unbreakable, ang tanging makaka-break lamang po nun ay ang Panginoong Yesus. Walang iba. Biro mo, naglagay na ng sumpa na ito. Sabi diyan, nilagay ng Panginoon yung sumpa. Pero ikaw ang pipili at kukuha kung gusto mong masumpa. Ulitin nga, no? Nilagay ng Panginoon yung sumpa. Pero ikaw ang pipili at kukuha kung gusto mong masumpa. At sasabihin ko sa'yo, mabigat yun. May blessing din nilagay ang Panginoon at ikaw rin ang pipili at kukuha para maging pagpapala at biging biyaya sa'yo. Tama? Ikaw rin naman ang pipili. Kaya nire-remind tayo ng ating Panginoon ngayon, mga kapatid. Pwede kang maging biyaya. Pwede kang maging pagpapala. Pero pwede ka rin pag-isip. Amen? Amen. Pili natin yung pagpapala, no? Kaya mo ba na umaga pa lang masaya ka na? Yung problema mo kahit na andyan Lord, I trusted everything unto your feet. Tama? Ilalagay ko na po sa iyo yung pananalangan ng bagay. Panginoon. Anong gagawin mo? Magpupuri ka sa Panginoon. Tataas mo lang kami mo, Panginoon, I praise you and in honor. Hindi mo naman kailangan mag-speaking in tongues pa sa umaga para lang ano. Tama? Magpipray ka lang. At kapag kanilag ka ng Holy Spirit mag-speak in tongues, that's it. Tama? So may mga bagay talaga mga kapatid na hindi natin may iwasan. May mga pagkakataon talaga na hindi ka makakaligtas sa mga bagay na gagawin ng mundo sa atin. Tama?
So many of us will face tribulation, persecution. Kahit na sa pamilya natin, nakakaranas tayo ng persecution. Kahit na sa church, nakakaranas ka ng persecution. Pero tandaan mo to, yung persecution, dalawang bagay yun. Kung nasasaktan ka sa persecution, dahil alam mo mali, mali yun. Pero kung may persecution, nape-persecute ka dahil gusto mo itama sa iyong Panginoon, pakinggan mo. Tama? Pakinggan mo. Dahil kung hindi mo kukunin, kapatid, ano mangyayari sa ating pananampalataya? Remember this. Nung sumpain ng Panginoon yung puno ng puno ng higos, dahil naghahanap ng bunga ang Panginoon, binigyan ka na ng Panginoon ng palatandaan, binigyan ka ng pagpapala para mamunga, o binigyan ka ng sumpa para matuyo. Akala natin minsan magbunga tayo kasi meron tayong dahon. Pero pag dahon lang anahan at walang bunga, hanapan ka na Diyos. Masa ng bunga mo? Brother, paano ba mabunga? Paano ba ako makakapamunga? At paano ko ba magiging bunga yung pananampalataya ko? Number 1, ito dapat mong tandaan. Pinitin sa Diyos. Pinitin mo yung no wonder kaya gusto makarinig ng bingi. Dahil gusto niya maunawaan yung sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, anak ni David, tuhan mo ako. Matawag siya sa Panginoon. Tama? At ang marinig ng Diyos, kuha ng Panginoon. Binuksan ng Panginoon yung availability ng blessing sa kanya. Tama? So, ganun din tayo mga mananampalataya mga kapatid. No? There is a door of blessing for you. Meron ka laging pinto, meron laging pinto ng pagpapala para sa iyo. Hindi naman yan sinasara ng Diyos. Tama, minsan yung susi lamang na dapat hawak mo, binibigay mo sa iba. Tama? Tanda mo ito, hawak mo na nga yung susi, pagpapalain ka na ng Panginoon, pero kapag kaya binigay mo ito sa iba, o nakaligtaan mo, nawaglit ka, sa pumapalay ilagay yung susi, hindi mo mabuksan yung pinto ng pagpapala. At ang unang susi doon ay ang Panginoong Jesus. Pangalawa, handa ka bang sumunod? Handa ka ba lumakad? Tama? Kasi kapag hindi ka rin naman susunod, at ang gusto mo lang din naman ipagpapala, hindi rin naman mangyayari sa iyo yung pagbabago. Tama? Hindi rin magiging ganap yung pagbabago sa iyo. Sapagkat hindi mo rin naman gustong kunin, malakaran yung bagay na nadidig mo. Simple lang, ano? Pangatlo, tama? Doon sa pagsunod. Intentional ka bang susunod? O sa tragedy ka pa susunod? Maraming tinawag ng Panginoon, narinig ko sa amin noon. Dalawa lang yung pinamimilian, susunod ka ng kusa, o susunod ka ng may pasa. Tama? So, yung iba sumunod, yung iba naman hindi, naging matigas sa Panginoon, ano nangyayari? Harap sa trahedya. At nung naharap sa trahedya, na aksidente, nagkaroon ng trahedya sa pamilya, saka na-realize na totoo pala sinasabi ng Panginoon, saka sumunod. Tama? Pangatlo, sabi dyan, pangapat, yung blessing na para sa inyo, hindi pwedeng tanggapin ng ibang tao. Hindi pwedeng kunin ng ibang tao yung blessing mo. Yung blessing na prepare sa iyo ng Diyos, para sa iyo yun. Amen. Tama? Hindi para sa iba. Kaya kung pinagpala ka ng Panginoon ngayon, abundant blessing. Sabi niya, halimbawa, example na lang, nakahuli ka ng maraming isda ngayon. There was an abundant blessing. Para sa iyo yun. Tama? Bakit? Naintindihan nga yan ni Matthew eh. Naintindihan ni Matthew, ni Pedro. Bakit? Ano sabi ng Panginoon kay Pedro? You will be fishers of men. Magiging mangingisda ka ng tao. Number 1, related kasi yun kung sa kanyang trabaho. Kaya naging fishers of men siya. Nabago lang yung description, hindi isda, tao. Tama? Pero same pa rin, mangingisda ka pa rin. You will be fishers of men. At naintindihan ni Pedro yun, malaki yung vision ng Panginoon kasi ang hirap uli. Kung yung isda, mahirap uli sa dagat, lalo na yung tao. Na-challenge si Peter doon eh. Sabi ni Peter doon, paano kaya makakalangon sa dagat ng maraming tao? Tama? Eh nakaranas nga silang walang mahuli doon sa pangpang. Sabi ni Pedro sa Panginoon, Lord, 24 hours na kami, nanguhuli, wala man lang kahit dilis na po sumampalong sa aming bangka. Wala. Tapos gusto mo kami pabalikin? Tama na, matwiro ko si Pedro.
Subukan pabalikin. Ano sabi ng Panginoon? May challenge ka, ha? Sige. Ilayo mo lang na konti yung bangka mo. Ihulog mo yung lambat. Kaunti lang yung nilayo, ha? Hindi malayo. Kaunti lang yung inilayo. At nang ihulog yung ganyan lambat, anong nangyari? Ang daming nahuling isda. St. Peter fish. Ano po yung St. Peter fish? Tilapia. Tama, ang dami nahuli, ano? Hindi kasi mahalaga kung nasa malayo ka o nasa malapit ka. Basta sinabi ng Panginoon, tatanggapin mo yung pagpapala kahit nandiyan ka lang sa lugar na yan. Amen. Amen? May position ng blessing ng Panginoon. At yun ay kung susunod ka. Kung hindi sinunod kay Pedro, hindi niya makikita yung miracle ng Diyos. At hindi niya masasabi sa kanyang sarili, Panginoon, lumayo ka sa akin, ako'y makasalanan. Tama? Yung sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, away from me for I am a sinner. Sinabi rin niya ni Isaiah, sabi ng ni Isaiah, Panginoon, I am not worthy for I live. Sabi diyan, into this generation who has unclean lips. Sinabi rin ni Isaiah yun, pero sinabi ng Panginoon, lilinis na kita. Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, may sisimulan ka. Ganun din naman sa iyo, kapatid. Hindi mo naman kailangan na si Pedro, si ano pa man. Ikaw ang kailangan ng Diyos para maging Pedro. Ikaw ang kailangan ng Diyos para maging Isaiah. Tama? Hindi pwedeng i-transfer ng Panginoon yung anointing na Isaiah sa iyo kung hindi mo lalakaran yung gusto mangyari ng Diyos. Hindi rin pwedeng i-transfer ng Panginoon yung anointing ni Peter sa iyo kung hindi ka lalakad upang mangisda ng tao. Tama? Ano nangyari kay Elijah at kay Elisha? I-transfer the anointing to Elisha kasi nakita ng Panginoon si Elijah na meron ka isa kay Elisha. Pareho silang lumalakad. Tama ba? Kaya yung blessing nandun. Tama? Kahit nagkaroon ng tagutok, kumakain yung propeta. Nagkaroon ng tagutok, kumakain yung balog. Tama? Bakit nandun? Kasi yung blessing ng Lord. Kaya tandaan mo, hindi mo kailangan ng maraming bagay na gagamitin mo para lumakad sa salita ng Panginoon. Kasi lang ang kailangan mo. At ito yung pinali. Ito yung panlima. Handa ba ang puso mo para sa iyo? Yun lang yung handa ba ang puso mo para sa iyo? Natawag ka ng Diyos nila. Handa kang sumunod sa Panginoon. Handa kang magpagamit sa Panginoon. Ready yan. Papupuno yan ng joy. Ako masaya ako hapon. Habang nag-mission kami. Bakit po? Kasi may pinapasimulan ng Panginoon. At I never experienced it po. Pero naalala ko yung ginagawa sa amin dati, mga dating pastor. Ganun din. Sama kami sa mission. Nahihiya pa kami dati, pero nung pinapaliwanag ng Diyos, bakit ka nahihiya? Kung ang dala mo ay special na regalo para sa Panginoon. Ano yung special na regalo? Paligtasan. Bakit may kinahihiya? Yung salita ng Panginoon na siya naman nagbago ng buhay. Amen. Bakit mo kinahihiya ang Panginoon na siya kumikilos upang pagpalain niya? Bakit mo kinahihiya? Tama ba? At anong sabi ng Panginoon na sino may kinahihiya ako, kahihiya niya? At ang sino mang hindi nahihiya na siya ay pangalan, hindi ka rin niya kahihiya sa ano? Tama ba? So napakasarap ng sinasabi ng Panginoon sa ating mga handa ka ba? Amen? Amen. Praise God, tayo po natin.